Yes, today we are actually going to Botanical Garden. Tapos iso-surprise po namin si Mama na tanungin sila ng mga questions na narinig ko sa pinsan ko, tas may mga comment ng mga kapatid ko at saka yung mga kakilala namin na gusto nilang itanong kay Mama. So itatanong ko yung mamaya. At tignan natin kung anong magiging sagot ni Mama. Kasi gusto ko on the spot yung sagot niya para hindi masabing scripted. Right, bebe? Yes. Yeah, so keep watching and we'll see you guys later. We'll see you for part 2. Yes. And in part 2, we're gonna go do a secret challenge. Okay, bye! Bye! Ano nga yung oras? Alas 2. Minus 20 para alas 2. Alas 3? Alas 3 ba to? Mag minus 20 pa alas 3 na, uy. Tapos hello mga kaabos, magandang hapon sa ating lahat. Narito kami ngayon sa Botanical Garden ng Virginia, no? Norfolk. Ng Norfolk. Medyo may kalayuan din ito sa aming tinitirahan. Pinasyal kami dito ng aming anak para masilayan naman namin ang mga tanawin dito. Ayan, samahan nyo kami mga kaabos. At meron daw itong biglaang mga tanong sa amin na sorpresa sa inyo na hindi namin alam kung ano ang mga tanong niya kasi biglaan lang ito. Ayan mga kaabos, ewan ko kung sino ang uunahin niya. Kahit sino. Sige, ang unang tanong nila, kung bakit daw kayo nagtatrabaho pa rin dito sa Amerika. Ang alam nila, retired na kayo sa Spain. Ikaw ma, anong unang mong sagot? Una sa lahat, sasagutin ko yung mga tanong ninyo. Dapat nyo malaman, hindi naman kami nagtatrabaho. Ito ay, yung inasikaso ang aming papeles ng aming anak. Kasi wala na nga kaming trabaho doon sa Spain at matagal na rin niya na gusto na makarating lahat dito ang kanyang mga kapatid. Kaya ginawa niya ito para asikasuhin ang aming papeles para daw kung sinong gusto na kapatid na interesadong pumunta dito sa US, kami ang magpaparating kasi hindi niya kayang paratingin ang kanyang mga kapatid na interesado. Kaya ang pagpunta namin dito, pinitisyon kami ng aming anak para magkaroon kami ng green card. Ayan, nasa amin na yun kung ipagpapatuloy namin na magkaroon din kami ng American citizen dito sa US. Nasa amin na yon kung aabutin pa dahil matatanda na kami. Pero walang imposible. Meron na kaming green card talaga. Kaya nagpapasalamat kami na nakarating kami dito pero hindi trabaho ang pinunta namin dito. Kasi nakikita daw nila na nagtatrabaho ka sa pasyente ko. Ano masabi mo? Ay, syempre, wala kasi kaming ibang gawain at sanay naman kami sa trabaho. Syempre, kasama namin sa bahay. Kinakailangan din namin na tulungan namin ang aming anak at yun ay hindi sweldo. Binibigyan niya kami ng allowance para kung meron kaming gustong bilhin, mabili namin. Meron kaming pensyon nasa Spain. Pero hindi namin yun kailangan na dalhin dito dahil meron naman siyang allowance na binibigay sa amin. Kaya hindi yun trabaho. Sa edad namin ito, magtatrabaho pa kami. Ayun. Kaya mga silent viewers namin, aming mga tagapagsubaybay sa aming vlog, huwag niyong isipin na kaya kami nandito dahil nagtatrabaho. Ang sabihin niyo, kung nagtatrabaho kami sa ibang bahay, sa ibang kung saan-saan, bantay lang kami dito sa bahay ng aming anak. Ayan, ikaw naman ang sumagot, Kaabos. Ikaw naman ang sumagot. Sa akin na lang lahat. Sunod nilang tanong pa. Ikaw naman magaling sumagot eh. Ano masasabi mo sa buhay dito sa Amerika komparado sa Espanya? Ikaw pa? Oo, masasabi ko lang, okay rin sa Espanya, okay rin dito sa United States kasi may anak naman kami dito nakatira, tapos may mga apo din kami. Parang nakasama ko na rin ang lahat ng mga anak ko kasi makikita ko naman sila sa
video eh. Ako mag-video ang mga anak ko sa Espanya. Pero kung akong paanuhin, parehas lang. Pero magkaiba ang lugar. Amerika sa Espanya. Iba ang tanawin sa Amerika, iba rin ang tanawin sa Espanya. Yeah. Kami dalawa sa Luis Cabos, kahit saan nyo kami huwag lang sa Pilipinas sa atin. Mainit. Kami sa mga anak namin, sa mga apo namin. Lang, Espanya, Amerika, magkaibang lugar. Pero okay lang kasi nandito naman ang anak namin, manugal namin mabait, saka kilala namin ang... At saka ang pagtanggap sa atin ng kanyang mga Ako biyanan. dahil ang pagtanggap sa pamilya, sa manugang ko, parang mainit na mainit ang pagtanggap nila sa Nila amin. sa amin na nakarating kami Mabait dito. Sila, wala kami masabi. Masaya sila. Masaya din tayo. Masaya kami kapag magkasama-kasama kami lahat. Parang pamilya ko na rin. Las Pares Mari, mga anak nila. Pamilya ko na rin. Kasi maganda ang pakisama sa amin. Kaya gagantihan din namin ang magandang isama. Kaya masaya din ako na nakarating kami ng Amerika. Para makita namin ang personal talaga ang galaw namin apo. 3 pala. Yun. Di lang tatlo, wala na umuwi kasi yung isa eh. Si Kyle. Oo. Kahit Natutuwa din ako. Oh. Ang masasabi ko lang sa inyo mga kaabos, okay lang. Saka, masayang masaya. masaya kami. Kahit sunod kami sa Espanya, masaya. Parehas lang. Kahit saan kami ilagay ninyo sa mga kaabos, okay lang kasi matatanda na kami. Hindi naman gaano kaming nalulungkot sa aming mga apo kasi ngayon kasi nakakausap naman namin sila at nakikita namin sa pag tumatawag sa internet. Saka bakasyon lang kami mga kaabos. Amerika, Espanya, Espanya. Tapos, Kahit saan minsan, pwede. pupunta rin kami sa Pilipinas sa lupang natauhan natin. Yun yan sunod na tanong eh. Kailan nyo daw balak magbakasyon? Dahil yung mga silent viewers nyo sa Cebu gusto din kayo makita. Hindi ako naman, kaya lang naman kaming interesadong magbakasyon kung meron kaming ikakaya na pamasahe kasi sa totoo lang pag magbakasyon kami sa sa Pilipinas, huwag kayo mag-expect na porket nandito kami sa ibang bansa ay mayaman na kami at marami na kaming pera. Yung pupunta kami dyan, yung pamasahe na lang namin ay kulang na kasi ikabili na ng bahay. Pwede na kami makabili ng bahay sa pamasahe namin. Kaya minsan masasabi ng iba, yung iba hindi lahat, masasabi ng iba nga, ang yayabang naman nila, umuwi sila dito, wala naman silang naipasalubong. Hindi yun. Ang amin inuwi, ang pagmamahal na ninyo sa amin na tuwang-tuwa kayo, nagkita-kita tayo. Pero sabihin na, kaya kami nandito sa ibang bansa dahil marami na kami pera, hindi yun. Nagkakapera nga kami, pero Tama lang. Din sa iyo, tama din lang. Kasi hindi naman kami pumunta dito nga meron agad kaming pira. Yung anak namin dito, trabaho din sila ng trabaho at tama din lang pagdating ng swelduhan. Tama lang nila tanggapin na paliwanag ko na yan sa mga talagang nagsusubaybay. Na ang kinikita nila, tama din lang nila ibayad. Pero nakakaluag kasi nandito kami sa mayaman nga lugar eh. Nabibili namin ang lahat ng gusto namin bilhin. Nakakakain kami ng mas pa sa nandoon tayo sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon. Siguro naman ay malaking biyaya ito sa amin na talagang pinagkaloob sa amin kasi hindi naman kami gumawa ng masama sa kapwa namin kundi nagsikap kami magtrabaho para sa aming mga anak at nakarating kami dito. Ayan mga kaabos. Sana naman ay yung lahat na sagot namin ay inyong naintindihan. At saka pangalawa, gusto kong pumunta ng Pilipinas talaga kasi yung mga naiwan namin kahit mga patay na yon, inaalala namin yon, nagpapamisa kami sa mga kaluluwa nila, hindi namin sila nakakalimutan kahit wala na sila. Tapos pangalawa, si Mamay. Pa ako, yes, si Mamay. Ang importante kong puntahan na dinadalaw ko. Kaya kung ako'y pagbibigyan pa ng Panginoon ng buhay, nga habang nakakausap pa yung nanay ko,
ay gusto ko siyang makausap habang buhay pa. Kasi, ano pang iuwi ko kung wala na? Ito na sa kabaong na. Hindi na lang ako magpapakita. Kasi wala na eh. Hindi ko na makakausap. Kung makaluwag-luwag ako, pwede ako makipagkita sa aking mga kapatid nga naiiwan sa Pilipinas. At sa ibang kamag-anakan, mapapasyalan. Pero kung hindi ako maluwag, ba't ko pipilitin ang sarili ko? Alangan naman lumipad ako hanggang doon, na kaya kong liparin. Pwede nakilala kita sa aeroplano. Karanggula. Kaya, Itali ka na lang, oy. kaya sana, maintindihan naman kayong lahat, lalo-lalo na mga kamag-anak, na hindi lahat ng pumupunta dito sa ibang bansa ay siniswerte. Mapalad nga nakarating, pero ang kinikita, Hirap pa din. Tama lang. Dito ginagastos eh. Oo. Kasi kung ang pera namin, halimbawa, kumita kami, halimbawa, pensyon namin. Kayang-kaya namin buhayin ang sarili namin pag nandun kami. Magkaroon pa kami ng katulong. Kaya sasabihin nila, mayaman talaga kasi ano. Kasi sobrang na namin, ang pinaghirapan namin sa sarili lang namin. Yun lang. Kaya masayang-masaya kami na nakagraduate na kami sa aming pangangatulong. Yan lang, masabi ko mga kaabos, huwag kayo mag-isip ng yung ano ba, mga anomalihan nga isip sa tao. Ganyan lang talaga yan. Okay lang yan. Mamaya Kasi lang kami dito sa anak namin, sa mga apo namin. Siyempre, sa bahay, wala kayong ibang kasama, kundi mga pasyente, parang tulong At saka hindi naman yun, binibisita naman kami. Wala pang ang oras, may 3 times, 2 times a day silang pupunta. Minsan biglaan na lang dumating. Saka pagdating ng Biyernes, yung mga apo ko, nandoon sa bahay. Nag-hardin ako. Kasi mahirap yung walang exercise. Oo. Hindi katulad doon pa kami sa Espanya. Araw-araw, tuwing umaga, nakikita nyo ako, nagbablog ako. Kasi Wala man tayong pasyente nga binabantayan. Alas 10 pa ang pasok ko ng umaga. Ang kaisipan mo na pa pagkatapos ng trabaho vlog na eh. At saka, ang kaibahan dito, kaabos, wala ditong train na katulad doon sa Oo, Spain. yun lang. Wala ditong Public agad-agad na transportation. tawagin natin taxi. Wala mga kaabos. Wala, Kailangan talaga malayo marunong ka tayo. mag-drive. Kailangan marunong mag-drive. Pagkatapos, doon, may autobus, bus, nga, kung gusto nating pumunta kung saan natin gusto, mayroon din. Eh dito wala. May bus dito, pero sa isang araw, 2 pesos lang ata ang biyahe. Ang maraming tao dito nga pupuntahan natin, pag pumunta tayo sa pamilihan, Yan. lalo na pag araw ng Sabado Kaya huwag kayo at Linggo. magtaka. Huwag. Tanggalin nyo, huwag kayo magtaka. Nagtaka talaga kayo mga kaabos. Sa mga vlog namin nga, walang tao nakikita kung sa kami sa kalye. So, may mga tao, katulad kayon, pasyalan, pupunta kami ng mall, yun. Marami. Nakikita kayo ng mga tao. Pero Marami. kapag magpa-vlog kami, si Mrs. Kaabos sa kalye lang, Naglalakad. wala ka talaga makikita. Makakita kayo ng tao, ako. Makita nyo. Sarili ko. At saka Wala natutuwa talaga. ako dito mga Ikot-check kaabos. kasi lahat, mga kaabos. Ang napapansin ko dito, wala akong mga nasasalubong nito na kahit sa ang kanto naghahalikan. Oh, yan ang kibahan mga kaabos. Wala. Conservative man dito. Wala. Tapos, dito? pag pumunta kami sa mga party-party, wala dito Wala talaga. nagiinuman. Walang, hindi, isa talaga yung mga tao, mga titiger, mga magnudyo. Wala ka makikita nga Wala. nagkakabayuan sa kanji, naghalikan, laplapan. Dito mga disiplinado. Ayan, kaabos. may Disiplinado kinasal ang ang tao dito. Ayan. Ah, yung bride, oh. So beautiful naman, oy. Ayan. Ayan. Oh. Ah. Galing. Galing. Madid, ganaran din. Lagyan natin photo shoot. Ang ganda ng gown niya, oh. I-close up natin. Can we go there now? Tanggalin ninyo ang mga haka-haka inyo nga nakikita ninyo nga kami nagtatrabaho. Hindi yan trabaho para sa akin, hindi yan trabaho. Hindi yan trabaho. Ano lang yan mga kaabos. Kasi ang nagtatrabaho, Gawain lang yan sa pang-araw-araw. graduate na kami sa trabaho. Kaya nga kami nagpe-pension eh. Pitsulado na kayo mga kaabos. Yun ang pagpunta namin dito, hindi yung trabaho. Tumutulong kami sa aming anak. Kasi lalo na matagal na panahon nga nahiwalay siya sa amin. 10 taon. Oo. Kaya gusto naman namin na
manatili dito ng medyo matagal-tagal sa aming Babakasyon kami sa Espanya, mga kaabos, saka sa Pilipinas. At ang apas namin dito. Pero babalik kami dito. Ang ganda ng kasal, oh. Punta na dito. May extra. Anak, punta na dito eh. Oo, babakasyon sila. Ayun. Punta na Bitsata. Oo. Yung taon. Hapit na. Pupunta sila. Kaya sana naliwanagan kayo, aming mga silent viewers at saka aming mga fans namin sa aming pagpa-vlog. Ito naman, ma, tanong din ng iba mong anak. Sa ngayon, wala pa kayong bashers. Paano kung in the future magkaroon kayo ng bashers? Papatulan nyo ba? Wala akong pakialam sa mga bashers. Wala akong pakialam sa mga bashers. Gawin lang, gusto lang gawin. Nandito kami. Ang mga bashers, inggit lang yun. Yun. Mag-ingit-pikit. Inggit-pikit na lang. Wala yun. Hindi kami naniniwala yan sa mga bashers ba. Wala yun. Hindi. Kung magkaroon na ako ng bashers, salamat. Yeah, kasi pampadami din yun ng views. Oo, at saka sasayawan ko pa sila. Ang ganda ng background nyo, oh, mag-asawa. Yan, galing. Oh, Ayan. ano man sabi mo, ma? Yung masasabi ko, masayang-masaya kami nga narito. At marami pa, mag-abang kayo kasi marami pa kami ipapakita ng mga... Lalo na ngayong Brano, surpresa mas marami tayong para sa mapasyalan inyo. ngayong Brano. Ayun. Kaya mga kabos, sana naging masaya din kayo kasi masaya kami. Masaya rin kayo. Kasi kung sakali man, papala rin kami kung talagang totoo yan nga magkakaroon kami ng sweldo, eh, mamimigay din kami, eh. Pero ewan ko lang kung totoong magkakaroon kami ng ito Puko, syempre, hindi naman basa-basa yun, eh. Hinak na Unti-unti. nga eh. Wala na nga yung kinita namin sa Spain eh. Wala na. Pumunta lang kami dito sa Amerika. Wala na. Kaya okay lang yun. Kasi hindi naman yun ang inaasahan namin eh. Importante buhay kami. Malusog. Malusog. Ayan. Importante sa aming mga kaabos, yung mga apo namin sa mga anak namin. Ay no. Ilang taon na tayo? Kasal? Magbe-50 years na kayo. 47. Yeah, 3 years. Ayun pala, ang tanong ng mga anak mo, saan nyo daw gusto ganapin ang 50 years wedding anniversary nyo? Hindi naman yung kailangan. Kasi alam mo, yung nagsisilibrar agad ng pagdating ng 50, silibrar. Pagkatapos na magsilibrar, mga matay. Wala ni mama eh. Hindi naman lahat. Kagrabe man sa Ayoko. advance sa utak dito. Ayaw ko. Mas gusto ko na lang yung nagsasama kami ng ganito. Total, hindi man kami sanay sa... Ang karamihan talaga na kikita ko. Kain na lang tayo sa restaurant. Kumain na lang ng simple. Ayoko na Kainin mga... na natin nga. Ayaw mo na magsuot ng wedding gown. Ayaw ko. Makauwi tayo Tama sa- na yung isang beses ka lang kinasal. Bakit doon na tayo sa kasal Espanya. ulit? Makabakasyon Hindi tayo. yun. Kasi- Sabay-sabay tayo umuwi doon. Ang dami talagang nakikita Reunion ko. na lang talaga. Oo. Ang Reunion dami- pa. Sa totoo lang, Aya, ang dami kong naobserbahan. Pagdating ng mag-edad ng 50 ang sa kasal nila, Magsasama. ay sus, wala na. Kaya, huwag na. Hindi na yun. Natatakot si Kaamos. Hindi na yun. Hindi na uso sa amin yun. Kasi sa nung Importante, sama-sama lahat. ipinanganak ako, wala. Hindi yung pagharpal. Wala na. O, yan mga kaabos. Dito po nagtatapos ang ating mga interview, not really interview, mga katanungan na kailangan sagutin nila. Oo. Sa kanila mismo nang galing. Oo. Ayan nabigla nga ako bakit dito pa. Ay, mo, maganda ang view mo. Oh, Oo. mabango pa. Ami rosas. Oo. Kaya nga nawala sapot ko eh. Ayan. Oh, gisapot niya kanina kasi ayaw niya doon sa bayan magpa-interview. Kasi maingay si Papa nood ng TV. Oh, at least ngayon maganda na yung lugar na pinag-interviewhan mo. Ayun, ang ganda. Ang ganda pa ng background mo. May lovebirds. Ayan, sa akin nga palang nanay nga magbe-birthday ngayong May 11, binabati kita mamay ay ng happy birthday at dalangin ko nga habaan pa rin ang buhay natin dalawa nga magkita tayo. Basta hindi kita pababayaan sa kahit wala na akong trabaho sa pagpapadala sa iyo at si Aya naman ang nagpapadala sa iyo ng mga diapers. Kaya
Huwag kang mag-iisip na kung ano-ano ang isipin mo. Pagkita tayo. Tapos, kaalagaan mo ang iyong sarili. Ayan, 88 ng edad mo at ako na rin, malapit na rin ako mag 68. Kasi 20 years old ka nung ipanganak mo ako. Kaya yan, huwag kang mag-alala sa aking mga kapatid. Alagaan niyo ang ating ina. At ang balang araw, hindi natin akalain makikita-kita tayo. Ano wish mo sa birthday mo, ma? Ang wish ko sa birthday ko na magkita-kita lahat ng aking mga anak, magkasundo kaming lahat. At sana habaan pa nila ang pasensya nila sa akin. Sure ball na yan? Alam na namin, kami lang nakakakilala sa'yo. Ay, Kami lang. Madre.